Magandang araw po. Isa ka bang solo parent? Alamin ang mga benepisyo na inyong matatanggap. Na nag-umpisa na po yung Solo Parent Act or law. Ito po yung magbibigay ng kaginhawaan sa mga solo parents natin nationwide. Ito po yung batas na isinagawa para sa mga solo parent, pero nilawakan pa ng pamahalaan ang solo parent. November 1 po, nung araw po ng Undas, nag-umpisa po ito para po sa mga solo parent. Ito po yung ayon po sa batas, bawat solo parent dapat ay makatatanggap ng 1,000 pesos na subsidiya mula po sa LGU. Isa pa po sa benepisyo ay itong automatikong sila po ay magiging miyembro na ng PhilHealth. Hindi na po nila kailangan mag-enroll basta meron po silang solo parent ID. Okay? Ang ikatlo po ay ang exemption sa value-added tax at 10% na diskwento sa mga gastusing pambata tulad ng pagkain, diaper, gatas, gamot at bakuna mula sa pagkaanak ng bata hanggang 6 na taong gulang. Pero ito ho, inaayos pa ng Department of Finance at BIR. Ang implementasyon ho nito ay nasa BIR po ito at saka Department of Finance. Pero nangako naman po ang Department of Finance na bago matapos ang buwan ay planchado na rin ho ito, exempted na po sa VAT ang mga bibilhin po ng mga solo parent. Isa pa po sa benepisyo ay ang prioridad ng mga solo parents sa paghahanap ng trabaho o pagkuha ng trabaho. For example, sa isa pong ahensya o isa pong kumpanya nangangailangan ng manggagawa, dapat ho ang titignan ng mga employer kung ikaw ay solo parent, dapat ikaw ay bibigyan ng priority. Maaari na rin po mag-apply ng pangkabuhayan ang mga solo parents na wala pong hanap buhay. Pwede po sila mag-apply sa amin ng Sustainable Livelihood Program. Isa pa po sa mga benepisyo ay ang prioridad po, mga solo parents, bibigyan po ng priority ng pamahalaan na makakuha ng murang pabahay ng pamahalaan through the NHA. Nariyan din po yung 1-week vacation leave. Bukod po doon sa annual leave ng isang manggagawa na solo parent, meron pa po silang additional na 7 days na leave. Nariyan po yung scholarship para sa isang anak ng solo parent na binibigay po ng Department of Education, Commission on Higher Education or TESDA. Okay, sino-sino po ba itong mga solo parent? Nilawakan na po ito sa Expanded Solo Parent Act. Hindi lang po yung mga hiwalay sa asawa, iniwan ng asawa, o naanakan at walang asawa. Hindi po, nilawakan po ng batas yan ngayon. Pati po yung mga asawa po ng mga OFW na mawawalay yung kanilang mister sa kanila ng higit 1 taon ay pwede po mag-apply ng Solo Parent ID. Nariyan din po yung mga tsuhin-tsahin na may kustudiya ng mga bata, mga pamangkin nila o lolo-lola na hawak po nila yung kanilang apo, sila po ang nangangalaga sa bata dahil ang magulang nagtatrabaho sa abroad, can be considered and must be considered as solo parent. Ang tanging gagawin lang po ng mga ito ay mag-apply po ng Solo Parent ID card sa mga local government units. LGU na po ang bahala kung ano po mga requirements. Yun lang po ang kailangan ng solo parent ID pag he or she will avail of these benefits. So, November 1 po, nag-umpisa na ho ito. Baka para po sa kaalaman ng mga solo parents natin, nag-umpisa na po itong batas na Solo Parent Act. Please subscribe sa aking YouTube channel. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga videos.